So guys, welcome back to my YouTube channel, Lax Gaming. So for today's video guys, we are talking about the ROM gameplay and in-game features. So ano-ano nga ba yung mga in-game feature ng ating ROM, no? Itong version ng ROM na nilalaro natin is hindi pa ito yung version ng ROM na ilalabas or i-release this coming August na under ng WMX, no? Kasi yung ilalabas this August na under ng WMX is ROM Golden Age, which is the Web 3 of this ROM na nilalaro ko ngayon. Itong nilalaro ko ngayon is Web 2 lang, which is the ROM Majesty. Then yung ilalabas this August is ROM Golden Age. So medyo magkaiba sila, no? Sana may baguhin, no, pagdating sa gameplay. Because, kita nyo naman, fix yung camera nito, hindi naiikot, no? And sana sa global, sa Golden Age, na i-release this coming August is naiikot na. So, first topic is all about the Spirit Guardian. Ayan. So, meron silang feature na Spirit Guardian or Guardian. Ayan, Guardian lang talaga ito. Pero, Spirit kasi ito eh. Ayan. So ito yung pinakamalakas, syempre, yung kulay dilaw. Ewan ko kung anong tawag dyan. Mythical or ewan. Kasi ang daming kulay eh. Merong kulay white yung common, green yung uncommon, then blue yung rare, then epic baka ultra rare. Then, yung red, baka legendary. Then, yung orange, ultra legend. Then, tong yellow is baka, tag dito, mythical, no? And so, nakikita nyo naman, pag mythic, syempre 160 XP gain, no? Mataas. So, pag first day natin, syempre, dapat, try natin makakuha kagad ng higher spirit para mataas yung XP gain natin, para mas mabilis tayo makapagpa-level and makapag-advance kagad tayo sa other players, no? Ayan, so nakikita nyo, no, may purple, may blue, no, spirits, and may kulay green. So parang ano lang din to, no, parang Mirror, parang Night Crows, and other games na merong spirit or pet. Ayan, so ito lang din yung features niyan. Pero maganda yung spirit feature nito. It's because may XP gain siya, no, nabigay. And so, the next one is all about costumes. Ayan. So, costumes, marami rin tong bigay na attributes like attack speed, movement speed, and other stats. So, costume, ayan, kulay dilaw din, yung pinamataas syempre. Then, kulay red, kulay orange, you know. From common, no, like white color costume, sunod is green, then rare yung blue, then yung ating kulay purple, then red, then orange, and the last one is kulay dilaw, no? Baka ano yan, no? Common, uncommon, rare, ultra rare, then epic, then legendary, then mythic. Then the second topic is all about character status. Ayan, meron siyang character status guys, no? Parang sa Night Crows, yung Creed, ayan, magdadagdag ka dito. Syempre for melee, ayan, melee attack, melee accuracy, strength tayo dyan. Pero pwede din natin yung con, no? For HP, pang pataas ng HP yun, ano? Pero for, tag dito, pag newbie pa lang kayo, syempre focus tayo din sa pinaka main stats na need natin, para mas maging makunat and mas tumama tayo sa mga monsters, no? And so for Dex, Archer, Int, syempre for Mage, and also yung isa, no? Whiz, ayan. So para sa Mage yan. Pag melee naman is, ayan. So next is and Tower of Demons. Itong Tower of Demons, para siyang Tower of Trials ng Night Crows. Ayan, so magkagandahan dito guys na yung Tower of Demons nila is, ayan, so
For example, ayan, total demons essence. So, pag nakapag 100 demons essence ka, may makukuha kang reward, which is yun yung nagagamit for crafting rare equipment. So, kung tag dito, beginners tayo, nag-start pa lang tayo, try natin kagad pumasok dito, ng mataas-taas na floor. Then, para makapag-craft tayo ng mga rare equipments, yung mga kulay blue na equipments. Siyempre, pag mas mataas yung ating maabot na floor, mas madami tayong makukuhang rewards and pwede tayo may chance tayo makapag-craft ng epic equipments ng libre. It's because of this Tower of Demons. And so, I think yung tag dito, weekly ata to, yung daily nito. May daily siya, tapos yung tag dito, hindi. Parang weekly din to. Ayan, Tower of Demons. Then the next one is enhancement. Ayan, so, ayan, from 1 to plus 7, no? Plus 1 to plus 7, 100% yung success rate niya. Then, plus 7 to plus 8 naman, guys, no? May 90% siyang successful rate. Yan. So, gaano nga ba kataas yung success chance ng enhance dito kung mahirap ba or madali lang mag-enhance? That's plus 9, meron siyang 80% successful rate. So, medyo mataas na. Ang taas nitong success rate nito. Ayan, plus 9. Then, plus 9 to plus 10, meron siyang 40% success rate. Mataas pa din yan, no? Para sa plus 9 to plus 10. Ayan, so meron siyang 40% success rate. By the way, guys, yung items dito, pag nabasag, automatic mawawala, no? Ayan, so yun lang, dito, no? Yung item, pagka nabasag, guys, ay mawawala. Ayan, so itry natin tong plus 9 natin, no? Itry natin siyang pukpukin to plus 10. And kung ano yung percentage, ulitin ko, guys, na plus 1 to plus 7, 100%. Then, plus 8 to plus 9, plus 7 to plus 8, 90%. Plus 8 to plus 9 is 80%. Then, itong plus 9 to plus 10 is 40%. Ayan, sana mag-success, guys. Yun, successful. Yan, makikita natin kung gano'n, ayun. No, plus 10 to plus, ito yung mahirap na is 15% na lang. So that's all for enhancement, guys. The next topic is all about collections or codex. Halos lahat naman ng game is merong ganito, may collections or yung codex na tinatawag. Yan, magre-register ka lang ng mga items, mga common items, mga uncommon items, and yung mga items na hindi mo na kailangan na i-register mo na lang dito. Yung counts na to, guys, ayan yung nakikita nyo, item registration progress. Per piece to, no? Kada isang piraso yung ma-register mo, magka-count siya na magka-count, and may additional stats na ibinibigay. And for example, ayan, na-reach natin yung 80 pieces registration progress. So, meron tayong magic defense na nadagdag. So, ayan. Ito, that's all for our collections or codex. The next one is dungeons. Ano-ano nga ba yung dungeons na itong ating ROM? No? So, meron tayong sa neutral is may mga labyrinths tayo, catacomb, no? King Tomb, Desert Cave, Underground Shrine, and King's Tomb. Ayan, so ang dami niyang dungeons, guys. Napakadami niyang dungeons, which is nakakapag-farm or dito tayo nakakapag-farm ng mga equipments, higher equipments na syempre tradable din. Sa special naman, meron tayong Phantom Ruins, meron din tayong Abyssal Sanctuary and other dungeons. So, sobrang daming dungeons niya. The next one is engravings. Engravings, itong engravings na to, no, try tayo ng ganito sa Mirror 4. May ganito yung sa Mirror 4, Ayan, so, i-engrave mo per items para madagdagan siya ng stats. Ayan, so, syempre, ikaw na bahala or ikaw na pipili kung anong stats yung gusto mong gawin. Pag ayaw mo naman yung stats na naka-engrave sa kanya, pwede mo naman palitan, using this blue crystal, no? Ayan, so, ganyan lang. Then, hanap-hanap ka ng mga, tawag dito, mga
stats na kailangan mo or yung gustong-gusto mong stats, no? Ayan, so madali lang naman makakuha nitong blue crystals na to na pang-engrave, no? Craftable yan using your gold, no? In-game gold. Ayan, so craftable lang siya. Sana sa global pag-release, ganun pa rin. Ayan, so that's all. The next topic, it's all about Territory War and Sage War. Ito guys, no, ang ganda ng Territory War neto and Sage War. Para siyang Valley War ng Mirror. Kasi may ano ka, no, may monthly yield, weekly yield, and daily yield ka ng territory nung pinaka-castle. Ayan. So, meron diamonds na nakukuha doon sa yield na yon, ano. And dito ka rin makakakuha ng mga rad skill books and yung mga pang-craft ng rad items and also epic items. So, much better, you know, habang mas maaga makapasok agad tayo sa maayos na guild, yung competitive guild. And ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Ito yung Sage War, no? Cradle Castle Tax. Ayan, basic distribution. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, no? Ayan, yung parang yung Sage War na line, no? Na nakakakuha ka ng ano, no? Ng contribution. And 20% of your dito. And so, meron kang nakukuhang tax. Tapos, syempre, mapupunta or madidistribute yan sa guild ninyo. Yan yung pinakasahod ng guild ninyo, no? Yung diamonds na yan. So, for sure, magiging kaabang-abang tong Sage War and Guild War dito, no? It's because of this feature. Syempre, magagawa yan para sa diamonds. Ayan. So, ayan. So, ito yung mga kailangan natin abangan and paghandaan sa parating na Rome Golden Age this coming August. Ayan, magiging NFT na tong game na to guys, no? This coming August. Wala pa tayong exact date kung kailan yun, basta this coming August yun nakalagay sa official site nila. Ayan, so alam nyo naman pag under nyo ng Waymex and under at yung game ay naging NFT, maraming whalers, maraming dito players na maglalaro niyan. So anyway guys, yung pre-registration na to is ongoing pa rin sa mga gustong humabol, no? Pwede pa kayo mag-pre-register. And yun lang, ulitin ko ulit, no? Sana pagdating na to or pag-release nito sa global guys, sana yung map no naiikot yung camera. Ayan, medyo ano lang kasi na-fix yung camera niya para siyang Mirror M. Pero mas maganda to ng konti sa Mirror M. Ayun, so yun lang naman. And ayun, enjoy lang natin palagi yung game na guys. Para, ano. Then, ano pa ba? Madali lang din naman magpa-level guys, no? Basta, main quest lang palagi. Then, pagka, kaya mo AFK, no? AFK mo lang sa mga kaya ng monsters. Ayan. Then, yung items, craftable lang din. Ayan. So that's all for today's video guys, and see you and kita kits for the next video. Yung download nito madali lang, na search nyo lang